So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo tungkol sa West Philippine Sea nating mahal. At I think ang video ito ay about naman sa Japan at China. So, yan yung panonoodin natin. This video is from Good News Philippines. So, meron itong pamagat na Japan Destroyer. Sinugod ang China. Barko ng China na bumangga sa mangingisdang Pilipino. Tukoy na, nabalitaan ko rin yun, men. Mga ogags din talaga, no? So, yun, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Noisy. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Japan Destroyer sinugod ang China. Barko ng China na bumangga sa mangingisdang Pilipino. Tukoy na. Grabe. Grabe. Maskin ako nanggigigil talaga ako nang marinig ko yung balita na may mangingisdang Pilipino na missing parang yun nga binangga daw yung bangka. Kawawa eh. So again, Good News Philippines, Filipino Noisy. So like, comment, share, subscribe. Start. Ayan, China na bigla sa ginawa ng Japan. Chinese military drill na pornada. Ito'y matapos pinasok ng isang Japanese Ulit. Mga idol at kabayan, China na bigla sa ginawa ng Japan. Chinese military drill na pornada. Ito'y matapos pinasok ng isang Japanese destroyer ang 12 nautical mile territorial waters ng China. Isang barkong pandigma ng Japan ang pumasok sa katabigan ng China kahit na ilang beses itong binalaan ng China. Wait lang. The Suzutsuki, which was a mission of monitor live fire drill, was urged by the Chinese vessel to leave within the area. It approached within 12 nautical kilometers of coast of Zhejiang, but it sped up and navigate into the Chinese waters for some 20 minutes before leaving the territorial waters, the diplomatic sources said. Grabe yung pangalan ng barko ba nila yan? Suzutsuki, parang motor lang Suzuki. Tapos yung sa dagat nila Suzutsuki. Ibang klase din tong mga blurred na to Japan pala. Sorry. Chinese military, 20 minuto na malagi ang barko ng Japan at walang nagawa ang People's Liberation Army Navy. Sa mga nagtatanong, bakit pinapalakas ng Pilipinas ang depensa ng bansa sa Hilagang Luzon? Bakit na sa Hilagang Luzon inilagay ang Medium Range Capability Missile System ng Amerika? Grupo ng mga barkong pandigma ng China naglayag malapit sa Fuga Island at sa pagitan ng Babuya at Camiguin Island. Let me guess. Kaya siya nandun sa Luzon kasi yung Luzon yung pinakamalapit sa Taiwan. Correct me if I'm wrong. Kasi syempre yung China kasi parang ina-anticipate natin na parang dun siya unang manggugulo sa Taiwan at baka nga ang next niyang hakbang ay isunod yung Pilipinas. Di ba? Kung sasabihin naman natin na bakit isusunod naman yung Pilipinas, ganito kasi yung mangyayari. If ever na magkaroon na ng war itong sa Taiwan, of course, yung mga kababayan nating mga Taiwanese doon ay ililikas dito or magsisiuwian sila dito sa Pilipinas. Tapos syempre siguro dahil close naman tayo or friend naman tayo, correct me if I'm wrong, if friend talaga tayo or super friend tayo ng Taiwan. Syempre tayo hindi naman lang tayo panonoodin lang sila, di ba? Baka may mangyaring yung mga Taiwanese iba dito sila lilikas sa atin sa Pilipinas. 'Di ba? Baka lang naman yung help kumbaga ba. Baka dito sila pupunta sa atin na syempre yung China kapag ganyan yung mangyayari. May tendency din talaga na madamay tayo. Though hindi natin alam kung ilang percentage or whatsoever So kita nyo naman yung mapa ng Taiwan at saka yung Luzon lang. Wag kasing laki lang sila or mas malaki pa nga yung Luzon, 'di ba? So yeah, that's it. Or correct me if I'm wrong. Anyways, kayo ba? Okay lang ba sa inyo na tulungan natin yung mga Taiwanese na if ever na atakihin sila ng China, pumunta muna sila dito? Kasi hindi lang naman yan yung unang beses na nangyari yan, men eh. Ano yun? Russia ba yun? Or yung Jewish ba yun? Basta may nakalimutan. Nakalimutan ko na kung ano yun. Basta may tinulungan na din yung Pilipinas dati. Diba? Correct me if I'm wrong na lang or paki-comment na lang sa baba. Medyo nakalimutan ko na or ayaw ko lang banggitin. Baka, mamali ako ng, bigay ng info sa inyo tapos magalit kayo dyan ako.
padala ng barkong pandigma sa Philippine Rise. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro binira ang China matapos nitong balikusin ang bagong alyansa sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Is a matter internal to Japan and the Philippines. So it is actually none of China's business. Dalawang barko ng China na itinuturing na suspect sa pagbangga sa isang bangka ng mga Pilipino. Tukoy na ng mga otoridad ng Pilipinas. Masama ang loob ng kababayan nating mangisda sa ginawa ng barko ng China. Parang silencer nga yung kanila, yung tambutso nila. Parang sinadya po kami, ma'am. Bakit hindi niya kami inilagan? Grabe, no? Mga hunghang talaga, men. Kawawa naman. Kawawa yung mangingisda, men. I think meron talagang something like that na parang sinadya, pasadya. Nadidir nga nilang gawin sa Nadidir nga nilang gawin sa Coast Guard natin, eh. At saka sa Navy. Isa mga mangingisda pa kaya na walang kalaban-laban. Walang training sa mga fights, di ba? Kawawa yun, sabi ni kuya dito na parang silencer na lang daw yung tambucho nila. So it means hindi na nila or siguro late na silang mag-react na iilag tayo. Kasi yung mga barko yung China meron naman silang radar, eh. Makikita naman nila yung mga bangkang yan. Or meron naman silang mga gagamiting may mga lookout pa nga yan, eh. Pasadya talaga yun. Or I don't know. Sa paniniwala ko lang. Diba? Siyempre, in evidence, di tayo sure, pero sa paniniwala ko, parang ganun. Diba? Yun yung na-feel ng mga kababayan natin, eh. Isang Japanese Maritime Self-Defense Force destroyer ay naglayag sa karagatang teritoryo ng China sa silangang lalawigan ng Zhejiang noong nakarang linggo. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng mga barkong pandigma ng China, hindi lumihis ang barkong pandigma ng Japan. Ang GS Suzutsuki DD-117, isang destroyer at armado ng Suzuki, parang motor. Iba't ibang armas ay inatasang subaybayan ang military drills ng China. Pumasok ang barkong pandigma ng Japan sa 12 nautical mile territorial waters ng China noong ika-4 ng Hulyo. Kahit kaliwat ka ng babala ang ginawa ng People's Liberation Army Navy, tumagal ang barko ng Japan ng 20 minuto bago ito umalis sa loob ng katubigan ng China. Isang pambihirang Ganun yung China, men. Kapag malalaki or may palag-palag na mga bansa yung gaganon sa kanila, wala, puro lang pagbabanta totally. Though sa Pilipinas, pagbabanta lang din naman. Pero syempre, nilalagyan nila ng mga papitik-pitik kasi syempre Pilipinas lang to, men. Maliit lang to. 'Di ba? But luckily na lang, meron ngang US na nakabak sa atin. So, yun, pitik-pitik lang talaga sila. Kapag wala yung US dyan, wala na. Baka wala nang pitik, mas worse pa dun. Takbang ng isang barkong pandigma ng Japan Maritime Self-Defense Force, isang pagpapakita na hindi natatakot ang Japan sa China. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama lang ba ang ginawa ng Japan? Bago pa man ang nasabing drill, ang mga otoridad ng Zhejiang ay naglabas ng no-sail zone sa nasabing lugar para sa gagawing live-fire drill ng military ng China. Pero dahil sa presensya ng Japanese warship, napurnada ang mga plano nito. Posibleng sinusubukan ng Japan ang China, lalo't ang ginagawang military exercise ng People's Liberation Army Navy ay nakaharap lang din sa kalupaan ng Okinawa, Japan. Hinalat ng gobyerno ng China na ang nangyaring insidente ay isang intentional provocation ng Japan destroyer at grabe, pati talaga Japan, pinipeste nila, eh. The Chinese government suspects the incident was an intentional provocation by the destroyer and has been collecting and analyzing relevant information according to Chinese sources. Grabe nung kapal nila, samantalang sila nung lumiko pa talaga sila doon sa kabilang parte ng Pilipinas. Wala lang, eh. Like, parang researcher lang sila. Lumiko talaga sila doon sa kabilang parte ng Pilipinas. Tapos kapag sila, grabe yung threaten nila, eh. Palibhasa gawain nila, eh. 'Di ba? Ganyan, international provocation. Gawain nila, eh. Ngumulekta ito ng mga impormasyon. Ang ginawa ng hukbong dagat ng Japan ay ipinapakita na kapag malakas na bansa ang siyang kaharap ng China, hindi na ipinapatupad ng People's Liberation Army Navy ang kanilang batas na kapag walang permit ay kanilang huhulihin at gagamitan ng puwersa. Sa ibang balita naman, bakit pinapalakas ng Pilipinas ang ating depensa sa Hilagang Luzon? Ito ba ay para matulungan nating depensahan ang Taiwan? Ito ay isang maling paniniwala. Ito ay upang maiwasan na dito pumasok at dumaan at makubkob ng China ang mga teritoryo sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Tulad na lamang ng ginawa ng Chinese Carrier Strike Group, ito ay naglayag patungong Philippine Sea. Ang nakapagtataka, bakit sila dumaan sa loob ng territorial waters ng Pilipinas? Dumaan ang grupo ng mga barkong pandigma ng China malapit sa Pagudpod at Claveria. Pero I think meron din siyang slight na possibilities na ganun nga yung mangyari, 'di ba?
Well, ano lang din naman siya, parang hula pa lang naman or parang yun nga, possibilities pa lang din naman. Or yun nga, hula. Gulo eh. Sa Ilocos Norte, tumawid ang Chinese carrier sa Fuga Island at sa pagitan ng Babuyan Island at Camiguin Island. Isa na namang pambabastos ng China sa ating bansa. Normal na dinadaanan ng mga barkong pandigma ay ang Basi Channel, isang daluyan ng mga barko sa pagitan ng Taiwan at Hilagang Luzon. Agad namang nag-deploy ang Pilipinas ng barkong pandigma sa Philippine Rise upang masiguro na maprotektahan ng bansa ang mga karapatan nito sa area. Ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150 upang bantayan ang isa sa pinakamahalagang nasasakupan ng Pilipinas malapit sa Philippine Sea. Sa ibang balita Yun. naman, may natatakot sa bagong alyansa. Pilipinas binitawan na ang China at tuluyan nang nakipag-alyansa sa mga bansang naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. China binatikos ang kakatapos lang na Pasalamat tayo, maraming naniniwala sa atin. paglagda ng Pilipinas at Japan. Ang Reciprocal Access Agreement, isang kasunduan na layunin na palakasin ang depensa ng Pilipinas at Japan. Ito ang magiging counter-move ng dalawang bansa laban sa maagresibong hakbang ng China sa rehiyon. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, walang pakialam ang China kung anuman ang kasunduang papasukin ng Pilipinas sa ibang bansa. The Tama. RAA is a bilateral agreement. Kala naman nila na may care tayo, ano? Though may care tayo, pero ano magagawa natin kung makipagkaibigan yung China sa Russia at North Korea, di ba? Wala na ba yung magagawa dyan eh. So sila kasi, yung China kasi pinagpipilitan nila like wagas yung pagbabanta nila. Nakakatawa lang din kasi malit na bansa nga lang tayo Pilipinas, pero sobrang threatened nila sa atin. 'Di ba? Samantalang tayo kung magkampi sila China, Russia, biruin nyo ang laking mga bulas niyan. Tapos tayo, ang paki namin sa inyo. Na ganun lang ba? Pero sila, grabe sila kung matakot sa atin, men eh. Pilipinas lang to, eh. between Japan and the Philippines. So it is a matter internal to Japan and the Philippines. So it is actually none of China's business because China Tama. would then be interfering in the internal affairs of both Japan and the Philippines. If I state a Tama. comment regarding something that, for example, their economic coercive diplomacy or whatnot, they will say that I'm interfering in their internal affairs. Same thing here. Sa ibang balita naman mga kabayan, update sa nangyari Yan. ng pagbangga ng isang malaking barko ng China sa mangisdang Pilipino. 60 nautical mile ang layo sa Subic sa Zambales. Pinaalam na ng Philippine Coast Guard sa China ang nangyaring insidente. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nakikita ang isa sa mga Pilipinong mangisda dahil dito Grabe. masama ang loob ng kasama at kapatid ng nawawalang Pilipino dahil bakit hindi sila nakita ng malaking barko ng China. Parang Hindi nakita or piniling magbulag-bulagan. parang silencer nga yung kanila, yung tambutso nila. Parang sinadya po kami, ma'am. Bakit hindi niya kami inilagat? Kita na kami yan. Ay, malit lang, ma'am. Parang palito lang ng posporo yun. Pagkatapos bangga, basta iniwanan. Dire-diretso talaga. Yung mga barko na yan. Kaya pag matulog ako, hindi ko talaga mawala sa isip ko talaga yung kapatid ko. Dahil dalawa kami. Dalawa sa mga sasakyang pandagat ng China ngayon ang itinuturing na merong kinalaman. Buhay na kasi yung involved dito eh. Sa pangyayaring ito, ang Yong Famen at Milan Hu kasalukuyang nakikipag-coordinate rin ang Philippine Coast Guard sa Indonesia Port State Control dahil ang dalawang barko ng China ay naroroon sa kasalukuyan sa Adang Bay sa Indonesia. Mga eroplanong pandigma ng Pilipinas dumating na sa Australia para makilahok sa Pitch Black 2024. Sana hindi nasira yung natin, Mike. Angas. Buti na lang talaga, pati Australia, sa atin eh. Friend. Diba? Goods yun, goods. Sana okay ba yung mic natin? Parang naano ko kasi siya eh. Nasagi ko siya eh. This is a very important milestone for us. First of all, we want to enhance our operational readiness and also, of course, the commitment for this regional security and stability operations that we want to do. And most especially, sir, is that we want to strengthen the international collaboration. One of the ones that we're most excited is to invite the Philippines for their first time to exercise Pitch Black. And it's a reflection of the professionalism of the Philippines Air Force, and it's a reflection of what the Philippines Air Force might learn from the other nations here, but it's also a reflection of what we'll learn from the Philippines Air Force as well.
So ayun, that is from Good News Philippines. So supportahan nyo yan. Before you leave our YouTube channel, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC. Don't forget to subscribe to like, comment, share, subscribe for you to get updated if we have new reaction video, no? So kita nyo naman yun, men. Grabe, di ba? Grabe, grabe, grabe. It's been, tawag dyan, nakakaaning eh. Like, men, akala ko ba malaking ano tong China, pero bakit sobrang triggered nila kapag ka Pilipinas na yung ano nila, di ba? Kaharap nila. Sila nga nagkampi-kampi na sila North Korea, Russia, tapos China. Tapos tayo kapag may gagawin tayong hakbang, wala eh. Triggered sila agad eh. Like kahit sino sigurong bansa amin ang ipirap sa atin, parang ayaw ng China tumalino tayo eh. Hate nila na ano eh, na may gawin tayong hakbang na malamangan natin sila eh. Yun yung kailangan natin ngayon eh. Need nating silang malamangan at need nating ipamukha sa kanila na sa atin nga yan. Paulit-ulit, di ba? Hindi tayo titigil dyan. Lucky din na lang din kasi yung government natin ngayon, yung admin ngayon ay sobrang dedicated talaga sila na no, this sovereignty is ours, sa Pilipinas to. Ang WP ay atin, 'di ba? So yeah, ang WP ay atin. Of course, 'di ba? Ang isa lang sa ano men, yung sa Japan din, 'di ba? Hindi ba naman talaga eng men. Kapag ka may palag-palag, wala eh. Paiwas ng paiwas eh. Kaya you know, ang isa talaga sa pinaka-solution natin dito, men. Magpalakas talaga tayo eh sa opensa at depensa. In that way, yun, yung China, medyo magiging limitado na yung mga galaw niya, di ba? Yun naman talaga eh. So, sana nga magtagumpay itong admin ngayon. At sana next administration ay sana continuous yung pagmamahal sa WPS. So, sana hindi pro-China yung iluklok natin next election 2028. You know, kasi wala, magbaback to zero na naman tayo. 'Di ba? So sana tuloy-tuloy lang 'yan na magpalakas talaga tayo, Pilipinas ano. Bili ng mga kailangan, parang ano lang kahit pakonti-konti lang ba. Tapos yun nga, thank you sa administrasyon natin ngayon. Yung sa mangingisda naman, sobrang sad or tragic talaga na nangyari doon ano. Like grabe. Parang hit and run sa dagat eh. Hit and run talaga. 'Di ba? Tapos yun nga, ang nakakapagduda, imposibleng hindi nila makita yun, men. Diba? Grabe. Grabe talaga yun, men. Parang ano eh, may galit talaga eh. Grabe. Kawawa, kawawa. Kita nyo yan, men ha. In this time pa nga, ganun ang mga sinasapit. Ganun ang sinasapit ng mga kababayan natin, diba? What more kung mapasakamay ng China yung WPS. 'Di ba? Yang kiniklaim nila na South China Sea. What more na lang kung mapasakamay nila yan. Do you think yung mga nangyayari ngayon hindi yan maulit or maging worse sa hinaharap? 'Di ba? Kapag committed na sila dyan, wala na. Maglalagay na sila ng ano dyan, no trespassing. In that no trespassing, sinong kawawa? Mga kapwa Pilipino, pagdadakpin. Baka yung iba pa ano lang eh, sa salvage lang eh. 'Di ba? Ganon ka delikado at ganon ka peligro kapag ka isuko natin yung teritoryong yan. Kawawa yung new generation. Paulit-ulit tayo dyan. Kawawa yung new generation kapag ka napasakamay talaga yan ng China. Magpapadala tayo agad sa threat? Wala. Dapat nga magpasalamat na lang tayo sa ginagawa ng gobyerno natin eh. So, that's it na lang muna. Kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So, again, Good News Philippines, Filipino IC. So, yeah. Filipino IC is out. Subscribe.